Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay magpapalitada tayo ng ating wall mula sa pagli-layout, paglalagay ng halo para gawing guide, pagbabara nito, pagrodela at hanggang sa matapos ito na walang crack. Pero bago munang lahat, intro muna tayo. Katabi yung hulog, yung pinakauna is hulog yun, tapos yung nasa wall yan yung tangsi. So para hindi na kayo gumamit ng metros, so ididiin nyo ng kunti sa tangsi para makikita nyo yung diferensya. So hindi na kayo gagamit ng metros. At ito naman mga boss, so may frame na kasi itong bintana na to. Dito natin ililibel yung ating tangsi. Dapat yung ating tangsi ay hindi nakasayad sa frame ng windows. So yan. So next is magbabasahin natin yung part ng ating papalitidahan. So pinakamahalaga mga boss, ito yung steps mga boss kung paano natin maiwasan yung pag-crack. So dapat basang-basa yung wall natin mga boss bago natin palitidahan. Lalong-lalo na yung pinakamanipis na part mga sir. Ito nga pala yung gagamitin nating bara mga boss, itong 1x2 na kahoy. Pero mas maganda mga boss, meron kayong alon at tubular mga sir. Yan yung magandang pang bara. So mas maganda yung pag yung wall mo mga sir ay mataas, yung halimbawa yung ganito. So hatiin nyo ito sa gitna mga sir. So unahin nyo yung sa itaas bago yung sa ibaba. Dapat yung halo nyo rin mga sir ay hindi basang-basa. Dapat katamtaman lang. Hindi masyadong uga kasi may tendency yan madali itong matuyo at baka mag-cause ito ng crack. So magpapalitada na tayo. Bali ang ginawa nga pala natin mga sir kanina is inuna natin yung nasa tangsi. So nilagyan natin ng halo yung nasa tangsi. Ang purpose kasi niyan, yan yung gagawin nating guide. At nasa level na sa tangsi yung ating halo, tatanggalin na natin tong pako. So pwede nating tanggalin yung ating layout kasi meron na tayong guide is pwede nyo lang ipahid yung inyong rodela. 1 hour later. So ito na mga boss. So after 30 to 45 minutes, so babarahin na natin yung ating palitada.
Pagkatapos nating rodela mga boss, after 20 to 30 minutes, gagamitan natin ito ng foam. So ang foam mga boss, ito yung nagsisilbing para kuminis at ito yung nagpipinish ng ating wool. At ito ring foam mga sir, ito yung nagtatanggal ng mga scratch sa ating, yung maliliit na scratch sa ating palitada. So dapat gamit tayo ng foam, ito yung nagsisilbing finish na natin. At naiwasan din ito yung pag-crack ng ating plastering. So wag nyo lang idiin ng masyado mga sir, baka mahukay yung ating palitada. So katamtaman lang yung ating pagpahid at dapat pigain nyo yung foam. Ganyan. So tingnan nyo yung finish dito mga boss. So makinis yung tingnan. Pattern nya is papunta sa ibaba. So yan yung dahilan na gumagamit tayo ng foam. So next is i-check natin yung ating pinakaunang palitada. So gamit tong bara mga boss, so pansin nyo, so lapat na lapat yung ating bara. So 100% level yung ating plastering. So next dito naman tayo sa kabilang. So napansin nyo yung may nag-crack maliit mga boss. Yan yung isang palatandaan mga boss nga masyado na itong matigas barahin. So dapat pag napansin nyo nag-crack na ng kunti, binabara nyo ito agad. So same process pa rin yun sa pinakauna mga boss. So kung anong process natin doon sa pinakaunang plastering, so yan yung gagawin din natin dito. So ito nga pala yung rodela kong na pakinis mga sir. So makinis itong nasa likod. So yung iba is yung rodela niya ay nilagyan nila ng foam. Meron naman ako yun pero hindi ko ginamit. May tendency kasi nga pag rinorodela mo yung tatalsik yung mga bato, mahuhukay yung palitada. So nasa inyo pa rin yan, depende na rin sa paggamit siguro. So mas prepare ko yung ganito lang, yung walang foam. A few moments later. So yan mga boss, so magpipinis na tayo. So gamit pa rin yung foam, so para maalis yung mga scratch. At pag napansin kayo yung mga maliit pa na butas, so ang gagamit, so lalagyan nyo lang ng halo yan. Pwede ng foam ang iyong gamitin. Ganyan. So i-twist nyo lang ng spiral position yung foam, tapos papahiran nyo pababa. So ito na yung ating finished product mga sir. So tapos na tayo magpalitada sa itaas mga sir. Ganyan. So finish na yung ating plastering. So makinis yung ating wall, wala kang mapapansin na scratch. So ito na mga boss, tapos na tayo magplastering sa itaas. So ito yung pinaka-importante mga boss, kasi dito magka-crack kadalasan yung plastering natin. So ang gagawin natin nito para hindi mag-crack ay babasain natin siya. Ganyan. So dapat hindi malakas yung pressure ng ating paglagay ng basa. So after 2 to 3 hours, so babasain natin yung ating plastering. Ganyan. Para maiwasan natin yung pag-crack. So wag nyo lang rudilahin o gamitan ng foam. So basain nyo lang. Ang importante mabasa yung part na yan para hindi basta-bastang matuyo yung ating palitada. Kasi pag matuyo ito agad mga sir, so madali itong mag-crack. O yan yung dahilan ng ating pagka-crack. Pag yung plastering ay natamaan sa araw, so lalagyan nyo lang ng cover or basain nyo lang ng basain yung plastering o yung palitada nyo para maiwasan nyo nung pag-crack. 1 hour later. So ito na mga boss, kinabukasan 1 to 2 days nyo babasain yung plastering para maiwasan nyo talaga yung pagka-crack nito. So ito na mga boss, yung ating finished product. Ayan. So wala kang mapapansin kahit maliit na crack. So yan lang mga boss. Sana may natutunan kayo ngayon araw na to. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.